Okay class, so meron tayong problem dito. Given yung beam na may total height na 600 millimeters, tapos yung base naman ay 250 millimeters, binigay din yung actual moment natin for dead load is 200 kilonewtons meter. Yung actual live load moment naman natin is 350 kilonewtons meter. Yung diameter ng main bars natin na gagamitin ay 25 mm, diameter naman ng ties ay 12 mm, tapos compressive strength natin ay 32 megapascal, Fy is 415. Ang pinapahanap, number of bars. So obviously, ito ay design problem. Tsaka kahit naman hindi ilagay yung number of bars na to class, since nakabigay ito, yung moment natin, yung actual moment natin, edi talagang magiging design problem ito. Ang pinapahanap, number of bars. So wala pa tayong idea kung singly to or doubly. Ngayon, dahil yung F'(C) natin ay 32, compute na natin agad si beta factor. Beta factor ay equal sa 0.85 minus 0.05 over 7 times 32 minus 28. Ito ay equal sa 0.82143. Yan yung value ng natin. 0.821428 kasi, so 0.82143 na lang. Yan yung value ng beta factor natin. Ngayon, ibinigay sa atin yung actual dead load sa actual live load. Tinatanong ng students kung ito ay ultimate or nominal. Syempre class, ang palatandaan natin kung ultimate ito, dapat merong U na nakalagay. Since wala naman nakalagay, ito ay titake natin as nominal moment. For MU, ito ay equal sa 1.2 ng 200 plus 1.6 ng 350. Yung MU natin ay equal sa 1.2 ng 200 plus 1.6 naman ng 350. 800 kilonewtons meter. So yan yung value natin ng ultimate moment. I-design natin yan, o i-design natin yung beam natin based dyan sa MU. So para malaman natin kung singly o doubly, kailangan i-compare natin yung MU actual, so yan yung MU actual versus MU capacity for singly reinforced. Kaya lang, since design ito singly, tapos tension controlled region. So in-explain ko na doon sa natin ng doubly, sa discussion ng doubly, kung bakit dinidesign natin ito into tension region. So ayan, check natin muna. Since dinidesign natin ito for tension controlled region na reduction factor ay 0.9, ilagay muna natin yung maximum capacity for singly para malaman natin kung iti-take natin o i-design natin ito ng singly or doubly. Para magawa yon, Cmax ay equal sa 3/8 multiplied by D. Yung 3/8 na to for design yung ginagamit. So yung isa naman 3/7 sa analysis. So Cmax ay equal sa 3/8. 3/8 times effective depth natin. Yun pala, hindi pa pala nakabigay si effective depth. So compute natin. Effective depth natin, lagay ko muna dito. Effective depth ay equal sa 600. Walang ibinigay na concrete cover, so ibig sabihin, ang pinapakonsider dito yung galing sa code. 600 minus, ang sabi kapag hindi naman exposed sa earth, ang concrete cover ng beam natin ay 40 millimeters. Tapos ibinigay sa atin yung diameter ng ties, ibig sabihin ipinapakonsider. Minus 12 mm, minus, ang ginagamit natin dito na main bars ay 25. So yung 25 natin ay kakalahatiin, 25/2. So, ang effective depth natin, 600 minus concrete cover na 40 minus diameter ng ties natin na 12 minus kalahati nung bar natin na 25/2. Ito ay equal sa 535.5 millimeters. Makakompute natin. 3/8D. So, 3/8 times 535.5, 200.8125 millimeters. Si Amax natin, mako-compute na rin. Na-compute naman natin si beta factor. So, 200.8125 times 0.82143. Ito ay equal sa 164.953 millimeters.
Since meron tayong Amax, makocompute na natin using summation forces horizontal is equal to 0, 0.85, yung F primes natin ay 32, yung Amax natin ay 164.953, tapos si base naman natin ay 250 millimeters equals AS natin, AS max, multiplied by si FY natin, 415. So, si AS max natin ay equal sa 0.85 times 32 times 164.953 times 250 divided by 415. AS max natin ay 2,702.84 square millimeters. Pero, kung tutusin class, since ang hinahanap naman natin ay yung MU capacity para i-compare dyan sa 800 kilonewton kilonewton meter na yan, hindi naman talaga si AS max ang kailangan natin palitawin. Ang kailangan natin palitawin si MU capacity. So, hindi na natin kailangan si AS max para lang mapalitaw si MU capacity kasi ang MU capacity natin ay equal lang naman sa reduction factor MN. So, yung reduction factor natin, since dinidesign natin ito, tandaan na ginamit natin dito ay 3/8D. So, automatic magpo-fall ito under tension region. So, 0 point tension control region pala. 9 agad ang reduction factor. Yung MN natin, since ito ay C or T, kahit hindi natin alam si AS max, pwede natin gamitin naman si concrete. So, pakita ko lang, 0.85. F prime C natin ay 32. Multiplied by yung Amax natin, 164.953. Multiplied by yung base natin, 250. Multiplied effective depth, 535.5. Minus Amax, 164.953 over 2. So, MU natin, MU ay equal sa 0.9 times 0.85 times 32 times 164.953 times 250 times 535.5 minus 164.953 over 2. Equal ito sa 457.3328. So, 333 kilonewtons meter. At kapag kinompare natin yung MU capacity ng singly under tension controlled region versus dun sa MU na actual, itong MU capacity natin ay less than MU actual. So, ito yung capacity. Ito yung kakayanan ng beam natin under singly reinforced tension region. Ito naman yung actual na bubuhatin niya. Since mas malaki yung bubuhatin kaysa doon sa kapasidad ng beam natin, kailangan niya ng katulong. So, yung excess moment natin ngayon, i-design natin using doubly. So, yung excess moment ay equal sa MU actual minus MU capacity for singly reinforced under tension controlled region. Excess moment natin ay equal sa 800 minus 457.333 equals 800 minus 457.333 342.667 kilonewtons meter. So, ang kailangan natin para nga mapalakas, tulad ng discussion natin for doubly reinforced, para mapalakas natin yung moment capacity, kailangan natin magdagdag ng tension bars. Pero, para hindi naman mapunta sa compression region, yung design natin, kailangan natin itong balansehin ng compression bars. So, para magawa yun, pakibalikan na lang yung, kung nalilito dito, pakibalikan yung discussion natin for doubly reinforced beam. So, para magawa yun, excess moment ay equal sa reduction factor multiplied by AS2 plus, multiplied by Fy multiplied by D minus D prime. Class, pakibalikan ito doon sa discussion natin ng doubly. Kung nalilito, nandun yun, malinaw na i-discuss yan. So, yung excess moment natin, since nagdi-design tayo under tension region, ito ay automatic na 0.9. Palitan ko na rin pala excess moment natin. Excess moment equals 342.667
exponent 6 times 1 million yung class equal, since nagde-design tayo under tension region, tandaan na yung 457 na to ay galing sa Cmax na 3 over 8D. So yan, 3 over 8D. So automatic tension region. Binanggit ko rin sa discussion kung ba't maraming perk yan. So 0.9 AS2. Yung FY naman natin ay 415 multiplied by yung D natin. Yung D natin 535.5 535.5 minus D prime. So paano computin si D prime? Yung D prime natin, since ngayon alam na natin na meron tayong tension bars dito, meron tayong compression bars. Si tension bars, ito yung computation kung paano na-compute yung D niya. So paano naman si D prime? Si D prime naman, ito yan, yung distance mula doon sa centroid ng compression bars papunta doon sa extreme compression fiber. So si D prime, para ma-compute, ito ay equal sa concrete cover plus diameter ng ties natin plus diameter ng bars natin over 2. So, yung D prime natin ay equal sa 40, since yun yung basic assumption natin kung hindi naman exposed sa earth, 40 plus diameter ng ties natin is 12 plus dB natin is 25 over 2. So, si D prime natin ay 40 plus 12 plus 25 over 2, 64.5 millimeters. Ayan. 64.5 millimeters. Ipakat natin dito. 64.5 millimeters. Ayan na class. Makocompute natin si AS2. Ito ay equal sa 342.667 exponent 6 equals 0.9 times AS2 times 415 times 535.5 minus 64.5 equals 1,947.87 square millimeters. Ngayon, ito yung kailangan nating idagdag na bakal mula dun sa AS max natin. Ito, yung mula sa AS max natin na yan, kailangan pa natin idagdag to para ma-accommodate yung 800 kN na actual load. So, kailangan natin idagdag yan. Gawin natin. Ang required tension steel area ay equal sa yung AS max for singly under tension controlled region plus AS2. So, si AS rec natin, AS rec ay equal sa yung AS max natin na 2,702.84 plus 1,947.87. Ito ay equal sa 4,650.71 square millimeters. O meron na tayong AS rec, kailangan na lang natin yung babalanse para hindi tayo mapunta sa compression region. Linawin ko lang ulit. Ito, kapag ganyan yung bakal mo sa tension region, kaya nang i-accommodate si 800 kN. Kaya lang, ang magiging diferensya niyan, yung reduction factor natin, hindi na 0.9. Tapos, lalabas ka na sa tension region. So, doon pa lang, medyo magkakamali na. Kaya dapat, balansin yung idinagdag natin na to, balansin naman nung compression bars natin. So, para ma-check natin kung ano yung AS, para makuha pa na natin kung ano yung AS prime natin o yung area ng compression bars, kailangan i-check muna natin yung magiging kalagayan ng compression bars. So, check FS prime. So, value ng FS prime natin ay equal sa 600 multiplied by C minus D prime over C. Ito ay equal sa 600 multiplied by yung C natin, 200.8125 minus D prime natin. Yung D prime naman natin ay 64.5 over 200.8125. Ito ay equal sa 407.2829, so 283 megapascal. At dyan natin mapapansin na since yung Fy natin ay 415 megapascal, yung Fs natin o yung compression bars natin pala, yung Fs prime, yung compression bars natin ay hindi mag-yield kasi mas mababa siya sa Fy. So using summation force is horizontal, summation force is horizontal is equal to 0. Yung AS2 natin multiplied by yung Fy kasi sure na yield yung tension bars natin equals AS prime o yung area ng compression bars multiplied by
Fs prime. Hindi ito magiging Fy kasi nga hindi naman nag-yield yung bakal natin. So AS2 natin ay ilan? 1947.87. Yung Fy natin ay 415. Yung equal ito sa AS prime. Yung Fs prime natin ay 407.283. Therefore, si AS prime ay equal sa 1947.87 times 415 over 407.283. Ito ay equal sa 1,984.777 square millimeters. Ngayon, meron na tayong AS prime, tapos meron na tayong AS rec. Ang tinatanong sa atin ay number of bars. So, panahon na para i-determine natin yung number of bars. Binigyan tayo ng diameter ng main bars natin na 25 mm. So, yun ang gagamitin natin. So, AS rec, number of bars o number ng tension bars ay equal sa AS required natin ay 4,650.71 divided by pi over 4 times 25 squared kasi 25 mm yung gagamitin natin na main bars. So, divide natin yan sa 25 squared. Ito ay equal sa 4,650.71 over pi over 4 times 25 squared. Ito ay equal sa 9.4743 pieces or approximately 10 pieces. For yung number naman ng compression bars ay equal sa AS prime natin is 1984.77 divided by pi over 4. Since walang binigay na compression bars natin, diameter ng compression bars, and ang gagamitin na rin natin ay yung 25 equals 1984.77 over pi over 4 times 25 squared. So, ito ay equal sa 4.043. So, approximately 5 pieces. Pero, since masyado nang malapit ito, class, so, siguro, ipe-permit ko na rin yung may sagot na 4 pieces. Kasi possible ito, tandaan na kanina pa ako nagra-round off, so possible yung konting adjustment natin na to ay maging 4.0 na lang or less than 4.0. So, pang ano lang naman, pang discussion. So, pwede na ito.